Bakit kahit anong sipag ng Pilipino parang laging kapos ang pera? Sweldo pumapasok, pero ilang araw lang parang multo na wala na agad. Sandali lang, huwag ka munang mag-skip dahil kung isa ka sa milyong Pilipinong nagtatrabaho araw-araw pero pakiramdam mo hindi ka umaasenso, para sa'yo ang video na to. I-like mo ang video na ito kung naranasan mo nang maghintay ng sweldo na parang milagro. Mag-subscribe ka kung gusto mong maintindihan ang pera sa paraan na simple, totoo at walang paligoy-ligoy. Sa video na to, ibubunyag natin ang top 3 paniniwala sa pera na nakakapagpahirap sa Pilipino, mga paniniwalang akala natin normal lang, pero unti-unting sumisira sa kinabukasan natin. Hindi ito tungkol sa malas, hindi ito tungkol sa gobyerno, at hindi rin ito tungkol sa pagiging tamad. Ito ay tungkol sa mga paniniwalang tahimik nating pinaniniwalaan na panahon na para baguhin. Kung handa ka nang makita ang totoo, simulan na natin. Number 1, bahala na si Lord. Walang financial planning. Bahala na si Lord. Tatlong salitang madalas nating sinasabi kapag wala na tayong plano, wala ng ipon, at wala ng ideya kung saan kukunin ang pera bukas. Pero paano kung ang paniniwalang ito na akala natin ay pananampalataya ang mismong dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hirap makaahon sa buhay? Sa kultura ng Pilipino, malalim ang pananampalataya. Kapag may problema sa pera, madalas nating marinig, magdadasal na lang ako. Kapag walang ipon, si Lord na ang bahala. Kapag walang plano sa kinabukasan, may awa ang Diyos. Pero dito nagsisimula ang problema. Ang financial planning ay ang proseso ng pagbabudget, pag-iipon at paghahanda ng pera para sa hinaharap. Simple lang pero madalas iniiwasan. At kapag sinasabi natin ng bahala na si Lord, madalas ang totoo ay bahala na kahit walang ginagawa. Isipin mo ito, kung may bagyo at hindi ka nagpatayo ng bubong dahil nagtiwala ka lang na hindi uulan, pananampalataya ba iyon o kapabayaan? Sa totoong buhay, ang pera ay gumagalaw ayon sa systems. Ang system ay paraan kung paano pumapasok at lumalabas ang pera sa isang tao o pamilya. May pumapasok, may lumalabas. Kung walang plano, automatic na nauubos. Hindi masama ang magdasal, pero ang dasal na walang aksyon, umaasa sa himala imbes na disiplina. Maraming Pilipino ang nabubuhay ng sweldo to sweldo. Kapag may emergency, ospital, nasirang motor, nawalan ng trabaho, biglang bagsak ang mundo. At ang ending, utang, sangla, o tulong sa kamag-anak. Hindi dahil kulang sila sa sipag, kundi dahil wala silang financial preparation, ang paghahanda ng pera bago pa dumating ang problema. Kapag bahala na si Lord ang mindset, walang emergency fund, ang perang nakalaan para sa biglaang pangyayari. Walang malinaw na budget, ang plano kung saan napupunta ang bawat piso. Walang long-term plan, ang direksyon ng buhay, pinansyal sa hinaharap. Laging reactive, hindi proactive. Lagi kang humahabol imbes na nauuna. At kapag may problema, doon pa lang kikilos kapag huli na. Pero sa realidad, ang Diyos ay hindi ATM. Hindi siya naglalaglag ng pera mula sa langit. Ang madalas niyang binibigay ay opportunity, wisdom, at kakayahang magplano. Tayo ang may responsibilidad na gamitin iyon. May isang simpleng prinsipyo na madalas nakakalimutan. Tulungan mo ang sarili mo at tutulungan ka ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang aksyon. Nagdarasal ka pero nagbabudget ka rin. May tiwala ka pero may ipon ka rin. Umaasa ka pero naghahanda ka rin. Hindi ka nawawalan ng faith kapag nagplano ka sa pera. Sa totoo lang, pinapakita mo na seryoso ka sa buhay na ibinigay sa'yo. Kaya sa susunod na sabihin mo ang bahala na si Lord, itanong mo muna sa sarili mo, ginawa ko na ba ang parte ko? Number 2, utang muna saka nabayad, utang muna saka nabayad. Isang linya na parang biro, pero sa totoong buhay, ito ang unti-unting nagiging kadena sa leeg ng maraming Pilipino. Sa umpisa, maliit lang, panggas, pangkain, pangbayad ng bill, sinasabi natin sa sarili natin isang beses lang.
Pero ang utang ay isang kasunduan kung saan humihiram ka ng pera na may pangakong babayaran sa takdang panahon. At kadalasan may dagdag na bayad na tinatawag na interest, ang extra na binabayaran mo dahil hindi agad iyo ang pera. Dito pumapasok ang problema. Kapag nasanay ang isip sa utang muna, nawawala ang sense of urgency na mag-ipon o magplano. Nagiging normal ang manghiram kahit hindi emergency. At kapag dumating ang sweldo, imbis na magsimula ulit ng maayos, nauuna agad ang bayad sa utang. Sa Pilipinas, uso ang sari-sari store credit, online lending apps, at informal na pautang sa kakilala. Mabilis, walang tanong, parang solusyon. Pero sa likod niyan, may system na tahimik na kumakain sa kinabukasan mo. Ang lending app ay isang digital system na nagpapautang ng pera gamit lang ang cellphone, pero madalas may mataas na interest at penalties, mga dagdag bayad kapag na-late ka. At kapag na-delay, lumalaki ang utang kahit wala ka namang bagong hiniram. Dito nagsisimula ang ikot. Utang para bayaran ang dating utang. Utang para makabawi. Hanggang sa hindi mo na alam kung alin ang principal, ang original na hiniram mo, at alin ang interest na patong-patong na. Hindi dahil tamad ang nangungutang. Kadalasan, survival ang dahilan. Pero kapag naging habit ang utang, nagiging permanenteng problema ang pansamantalang solusyon. Kapag sanay ka sa saka na bayad, nawawala ang respeto sa oras at pera. Ang future income mo, ang sahod na hindi mo pa natatanggap, ginagastos mo na agad. At kapag may bigla ang problema, wala ka nang mahihiraman. Ubos na ang options. Stress, hiya at takot ang kapalit. Sa realidad, ang utang ay dapat tool, hindi lifestyle. Ginagamit ito para sa investment, ang paglalagay ng pera sa bagay na pwedeng magbigay ng balik tulad ng negosyo o edukasyon o para sa tunay na emergency. Pero kapag ginamit para sa araw-araw na gastos, unti-unti nitong binabawasan ang kalayaan mo. Kaya sa likod ng linyang utang muna saka na bayad, may tahimik na katotohanan. Habang inuunahan mo ang bayad, ang kinabukasan mo naman ang nahuhuli. Lastly, number 3, hindi para sa akin ang pag-iipon. Hindi para sa akin ang pag-iipon. Isang linyang madalas marinig mula sa mga taong pagod na sa kakahabol sa araw-araw na gastusin. Parang sinasabi ng isip, para yan sa may sobra, hindi para sa tulad ko. Sa Pilipinas, maraming nagtatrabaho ng maaga, umuuwi ng gabi, pero pagdating ng sweldo, wala pa ring natitira. Kaya unti-unting nabubuo ang paniniwala na ang pag-iipon ay para lang sa may mataas na sahod. Ang pag-iipon ay ang sadyang pagtatabi ng pera ngayon para magamit sa hinaharap, kahit maliit lang ang halaga. Dito nagkakaproblema. Kapag iniisip mong hindi para sa akin, automatic na sinasara mo ang pinto bago ka pa man pumasok. Hindi mo na sinusubukan. Hindi mo na binibigyan ng chance ang sarili mo. At sa tagal, nagiging totoo ang paniniwala dahil hindi ka nagsimula. Ang totoo, ang pag-iipon ay hindi tungkol sa laki ng pera. Tungkol ito sa habit, ang paulit-ulit na maliit na aksyon araw-araw. Ang habit ay gawain na ginagawa mo kahit wala ka sa mood. Isipin mo ang isang bote na nilalagyan mo ng barya araw-araw. Sa unang linggo, parang walang nangyayari. Sa unang buwan, maliit pa rin. Pero pag lumipas ang panahon, bigla mong mapapansin, may laman na pala. Ganito gumagana ang ipon. Kapag walang ipon, kahit maliit na problema nagiging malaking krisis. Isang lagnat, isang sirang gamit, isang linggong walang trabaho, wasak agad ang budget. At kapag wala kang ipon, ang kasunod ay utang. Hindi dahil malas ka, kundi dahil wala kang buffer. Ang salitang buffer ay reserbang pera na sumasalo kapag may biglang problema. Maraming Pilipino ang naghihintay ng tamang panahon para mag-ipon. Mas mataas na sahod, mas konting bayarin, mas maayos na buhay. Pero ang totoo, walang perpektong timing. Ang pag-iipon ay sinisimulan sa gitna ng kaguluhan, hindi pagkatapos nito. Kahit maliit, kahit pa konti-konti. Dahil ang totoong dahilan kung bakit sinasabi ng iba na hindi para sa akin ang pag-iipon ay hindi dahil imposible, kundi dahil hindi pa nila nakikitang posible. At minsan,
Ang kailangan mo lang patunayan ay sa sarili mo muna. Kung iisipin mo, ang pag-iipon ay hindi para sa may sobra. Ito ay para sa taong ayaw ng laging kinakabahan sa bukas. Hindi mo kailangang yumaman agad. Hindi mo kailangang magtabi ng malaki. Ang mahalaga, magsimula ka kahit maliit, kahit mabagal. Dahil ang ipon ay hindi lang pera na tinatabi mo. Ito ay kapayapaan ng isip. Ito ay paghahanda sa mga araw na hindi mo kontrolado. At sa araw na maramdaman mong may sarili kang sandalan, doon mo maiintindihan na ang pag-iipon ay para sa lahat, lalo na para sa iyo.